Narito ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay ngayong araw ng Biyernes, ika-11 ng Hulyo 2025. Sa mga balitang pambansa, nakatakda ng sisiri ng mga otoridad ngayong araw ang lawa ng Taal para simulan ang paghahanap ng labi ng mga nawawalang sabungero. Pero bago pa man nila masuyod ang lawa, isang sako na may laman na mga sunog na kalansay ang nadiskubre nila sa gilid ng lawa sa Laurel, Batangas kahapon. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabungero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao o kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabungero. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at pagkamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin kahapon ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nagsagawa muna sila ng technical assessment bago sisiri ng lawa. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabungero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. Sa ibang balita, mga kapatid, naghain naman po ng resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano para himukin ang pamahalaan na umapela sa International Criminal Court o ICC. Para nga pumapayagan ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Cayetano na nagsilbing kalihim ng DFA sa ilalim po ng Administrasyong Duterte. Mas mainam daw na mailagay ang dating Pangulo sa house arrest sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ang giit pa ni Cayetano, masyado na raw matanda ang 80 anyos na si Duterte. Kaya dapat daw kilalanin ng ICC ang mga karapatan nito hanggang mapatunayan na ito'y guilty. Naharap nga sa kasong crimes against humanity si Duterte kaugnay pa rin sa madugong war on drugs. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga kakaibang pangalan na nasa listahan ng mga tumanggap ng kanyang confidential funds. Kabilang sa mga nag-viral noon na pangalan galing sa mga resibo ng OVP ay sina Mary Grace Piatos, Xiaomi 8, Miggy Mango at iba pa. Walang mga records sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang yan. Pero habang nasa The Hague, Netherlands, inamin na ni VP Sara na mga alias nga ang mga pangalang yan na bahagi raw ng intelligence operations. May 2 intelligence experts daw ang bise na ihaharap sakaling matuloy ang impeachment trial. Buwelta naman ang prosekusyon. Bakit ngayon lang nagsasalita ang bise? Sana raw ay nagpaliwanag na siya noon sa hearing pa lang. Isa ang issue sa paggasta ng confidential funds ni VP Sara sa 7 articles of impeachment na nakasampa laban sa kanya. Kaya hirit ni House Prosecutor Joel Chua, mas maganda kung umarangkada ng impeachment trial para formal nang makasagot ang bise. May hirit naman po ang palasyo sa pagkuha ng Office of the Vice President ng sarili nitong tagapagsalita. Ayon po sa Malacanang, hindi sila naniniwala na kinuha lamang para maging attack dog ng OVP si dating DTI Undersecretary Ruth Castelo. Sabi ni OVP spokesperson Castelo, kabilin-bilinan daw ng Vice-Presidente na pawang mga good news at achievements lang ng opisina ang kanyang sasabihin. Hindi raw siya inilagay sa pwesto para mamulitika. Pero dumipensa si Attorney Ruth Castelo sa parinig ng palasyo na puro aksyon at hindi bakasyon ang inaatupag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tila pasaring yan kay VP Sara na panay naman po ang pangingibang bansa. Alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging function. Kung ano yung mga obligasyon ng Presidente, yun din po ang obligasyon ng Vice President. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip o nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Oo. So mga kapatid, kanino po ang score? Base po sa inyong napakinggan. Parang battle of the spokesperson talaga. Tita Mase, kanino ang score?
Ay, ikaw no ba'y sa pula o comment. sa puti? Okay na lang po ang mag-comment dyan sa mga nanonood sa atin. Sa puntong ito na wala naman daw masyadong function ng Vice Presidente at sinasabi naman ni Attorney Claire na hindi rin daw kasama sa function ng pangingimang bansa. Kanino po ang puntos sa mga spokesperson po na inyong napakinggan? Yan nga po ang sagutang tinig, Ginapalas Press Officer Attorney Claire Castro at OVP Spokesperson Attorney Ruth Castelo. Sa atin namang ulat panahon, asahan pa rin daw ang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa habagat. Mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Negros, Palawan at Occidental, Mindoro. Magiging maulap din daw ang maghapon sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi pa ng Luzon dahil sa habagat. May minomonitor din na 2 low pressure area ang Pag-asa. Huling namataan ang isa sa layong 2,030 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Mataas ang tsansa na mamuo ito bilang bagyo pero walang direktang epekto sa bansa. May isa ring LPA sa kanlurang hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito yung remnant low o natira mula sa dating bagyong Bising.